Bago pa man kami ikasal, ang mamagiging biyenan ko ay tumira na sa tsondo ko, at inutusan pa akong magbayad sa kanila para sa magastusin buwan-buwan. Ngumiti ako at pumayag. Kinabukasan, pinalitan ko ang seradurangang pinto at pinaputol ang kuryente, na nag-iwan sa kanilang tulala sa labas ng aking pinto. Ako si Maya Santos, 30 taong gulang, isang business team lead sa isang kumpanya ng medical equipment dito sa Cebu. Noong ako'y 27, matapos ang halos 7 taon ng walang tigil na pagtatrabaho, at sa tulong ng perang iniwan ng aking ina bago siya pumanaw, nakabili ako ng isang 2-bedroom condo unit sa Cebu Business Park. Hindi ito marangya, ngunit ito ang tanging lugar sa mundo kung saan ako tunay na nakakahinga. Ang titulong tsondo ay nakapangalan sa akin lamang. Bawat kurtina, bawat baso, bawat halaman sa balkonahe ay personal kong pinili. Para sa akin, hindi lang ito isang bahay, ito ang huling alaala na iniwan ng aking ina upang maging kanlungan ko sa magulong siyudad na ito. Mahigit 2 taon na kami ngang nobyo kong si Marco. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, isang real estate agent, malumanay magsalita, at laging may tamang pag-aalaga. Sa simula, nege aming relasyon, inakala kung mapalad ako dahil nakatakbo ako na isang lalaking hindi mainitin ang ulo, hindi mayabang, at laging nagsasabing ang tanging hiling niya sa aming pagsasama ay isang mapayapang tahanan. Naniwala ako sa masalitang iyon. Naniwala ako ng husto na noong nag-text siya habang nasa business trip ako sa Iloilo, "Mahal, dumating ang mama at papagaling Bohol para bumisita. Pwede bang sa tsondo mo muna sila tumuloy ng ilang araw? Hintayin ka naming bumalik bago tayo mag-usap." Kasalukuyan akong papasok sa isang meeting nun, at ang isip ko ay puno nga kontrata, kaya't maikli lang ang naging sagot ko. "Sige, ikaw na ang bahala. Ingatan mo lang ang bahay ko." Hindi na ako nagtanong pa, hindi ako nagduda. Inisip kong normal lang na bumisita ang mga magulang ng nobyo mo sa siyudad ng ilang araw. Bukod pa rito, napag-usapan na namin ni Marco ang kasal, hinihintay na lang ang formal na pag-usap ng aming mapamilya. Ngunit hindi ko inakala na ang mga salitang ilang araw ay magiging simula ng isang bangungot na muntik nang kumuha sa aking bahay, sa aking tiwala, at sa huling hiblangang, aking pagmamahal para sa lalaking gusto kong tawaging asawa. Nang hapong iyon, pagod na pagod kong kinalatkat ang aking maleta papunta sa aking pinto. Pagbukas ko, isang halong amoy ng sigarilyo at lumang mantika ang sumalubong sa akin. Ang pamilyar kong tsondo ay tila binaligtad. Ang aking paboritong sinalas na kulay krema na laging maayos sa syurak ay nasipa sa isang sulok. Sa sahing sala, may 2 banik na makatabi. Sa gilid nito ay mga plastic bag ng magulay, bagong, at malumang damit. Ang kulayabo kong sofa, na wala pang 1 buwan mula, nang pinalabhan ko, ay natatakpan ng isang makulay, na pulang kumot. Ang lamasita ay puno nga balat ng butong pakwan, balat ng pongkan, at mga basong may maruming saa. Ang ama ni Marco, si Mang Cesar, ay nakaupo sa aking mamahaling massage chair, na nakataas pa ang mga paa sa braso nito, habang hawak ang TV remote. Nakasuot siyang sando, tumatawa ng malakas habang nanonood ng isang maingay na teleserye. Sobrang lakas ng TV na naririnig ko pa rin ang pag-ugong sa aking tainga kahit nasa labas pa ako. Sa kusina, ang ina ni Marco, si Aling Helen, ay sunod-sunod na binubuksan ang aking mga kabinet, nagahalungkat na parabang matagal na niyang pag-ari ang lugar. Nang makita niya akong tulala sa pinto, lumingon siya, hawak-hawak ang porselanang mangkok na binili ng aking ina para sa akin bago ako lumipat dito. Ang mangkok na iyon ay bahagi ng isang set na bilin ng aking ina na gamitin lamang sa mga espesyal na okasyon. Ngayon, ito ay puno ng nilagang kamote. "Oh, Maya, nakauwi ka na pala, anak. Pagod ka ba sa biyahe? Naglaga akong kamote, kain ka muna para mainitan ka." Tiningnan ko ang mangkok sa kanyang kamay, at parang may bumara sa aking lalamunan. "Tita, bakit po ninyo ginamit ang set na yan?" Ngumiti si Aling Helen na parabang nakakatawa ang tanong ko. "Naku anak, ang magamit sa kusina na nakatago lang ay parang basura rin. Nakita kong kulang ka sa gamit dito kaya kinuha ko na para magamit. Malapit na tayong maging isang pamilya. Bakit mo pa itatago yan?" Bago pa ako makasagot, lumabas si Marco mula sa aking kwarto. Suot niya ang t-shirt na regalo ko sa kanya. Medyo magulo ang buhok, at may halong pakailang sa kanyang muha. "Mahal, nakauwi ka na pala. Bababa sana ako para sunduin ka, pero sabi ni mama, may susi ka naman." Hinila ko ang aking maleta papasok, at ang mga mata ko ay automatikong napatingin sa master bedroom. Bahagyang bukas ang pinto. Sa ibabaw ng aking kama ay may isang kumot na may disenyong lila na hindi ko kilala, at sa tabi ng kama ay may isang lumang alarm clock.
Mabilis akong pumasok sa kwarto at binuksan ang pinto ng aking aparador. Parang piniga ang puso ko. Ang aking madamit at bestida ay isiniksik sa isang sulok. Ang aking mapantulok at pribadong damit panloop ay itinulak sa pinakailalim na drawer. Sa itaas ay nakasabit ang nalumang jacket ng magulang ni Marco, at mayroon pang isang bag ng mahalamang gamot na may matapang na amoy sa tabi ng aking kahon ng alahas. Humarap ako kay Marco. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano to? Isinara niya ang pinto at bumulong, huwag kang ma-stress. Pagod sina mama at papa sa biyahe. Sabi ni mama, mas mahimbing ang tulog niya dito kasi mas mahangin at may malaking bintana. Ilang araw lang naman, pwede bang sa maliit na kwarto muna tayo matulog? Tiningnan ko siya. Pilit na nilulunok ang galit na namumuo sa look ko. Ibig mong sabihin, dito ka na rin tumitira? Pilit siyang ngumiti. Nandito ako para alagaan sina mama at papa, at saka, ikakasal din naman tayo. Huwag na nating pag-usapan kung kaninong bahay ito, parang ang bigat pakinggan. Ang mga salitang iyon ay nakpalamig sa aking buong katawan. Bigla kong naramdaman na hindi na ako ang may-ari ng bahay na ito, kundi isang bisita na huli nang nakauwi sa lugar kung saan ko ibinuhos ang aking pawis, luha, at mga alaala ng aking ina. Nang gabing iyon sa hapagkainan, hindi ko malunok ang aking pagkain. Si Mang Cesar ay nakaupo sa kabisera, at habang kumukuha ng ulam ay nagsalita, Maya, masyadong malaki itong tsondo para sa isang babaeng mag-isa. Sayang lang, ngayong nandito na kami, nakakaroon na ngang buhay itong bahay. Mabilis na sumabat si Aling Helen. Tama yan, anak. Pagkatapos niyong ikasal ni Marco, ito na rin ang magiging bahay ninyo. Nakikita kong mas praktikal itong tsondo kaysa sa bahay na hinuhulugan ni Marco. Baka pwedeng dito na lang kayo tumira pagkatapos ng kasal. Pamilya na tayo, para saan pa ang pagtutuos? Ibinaba ko ang aking mga kubyertos at tiningnan sila ng diretso. Tita, itong kondo po, ay personal kong pagari. Ang perang iniwan ng aking ina, dinagdagan ko ang aking iPhone, at binili ko ito ng buo. Ang pangalan ko lang po ang nasa titulo. Biglang tumahimik ang lahat. Si Marco ay yumuko at nagpatuloy sa pagkain, walang imik. Sinamaan akong tingin ni Mang Cesar, at nagsimulang bumigat ang kanyang boses. Sino ba ang nagsabing hindi sayo? Pero matagal na kayo ni Marco, malapit na kayong ikasal. Ang sa asawang babae ay sa asawang lalaki rin, at ang sa asawang lalaki ay sa asawang babae rin. Mahirap maging masaya sa buhay kung ang babae ay masyadong matikuloso. Tumingin ako kay Marco. Naghihintay na magsalita siya ng kahit isang salitang patas, pero nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang paninisi. Nang gabing iyon, natulog ako sa maliit na kwarto, sa isang natitiklop na kutson na para sana sa mga bisita. Sa kabilang pader, malinaw kong naririnig ang hilik ni Mang Cesar. Sa sala, si Aling Helen ay may kausap sa telepono. Masaya ang boses. Oh, ang laki ng tsondo. Mabait din naman yung bata. Ilang salita lang. Nakikinig na, siguro pagkatapos ni Gramakazaw, dito na lang kami chichira. Minulat ko ang aking mamata sa madilim na kisame. Umilaw ang aking telepono, isang text mula sa aking ninang. Maya, anak, bumisita raw ang mamagulang ni Marco? Okay lang ba ang lahat? Matagal kong tiningnan ang mensahe, hindi alam kung paano sasagot. Okay lang ba? Kung sa panlabas, marahil okay pa, walang nananakit sa akin, walang nagpapalayas sa akin. Ngunit unti-unti, nilalabak nila ang aking mahangganan, ginagawang karapatan nila ang aking pagpapasensya. Humarap ako sa pader, mahigpit na hinawakan ang dulong ng kumot. Sa dilim, naalala ko ang sinabi ng aking ina bago siya pumanaw. Anak, ang iyong bahay, ang iyong pra, at ang iyong dignidad, huwag mong ipakakatiwala lahat sa kahit sino dahil lang sa pag-ibig. Bata pa ako nun, umiyak lang at tumatango. Hindi ko inakala na ilang taon ang lilipas. Sa mismong bahay na iniwan niya, kailangan kong matutunan muli ang aral na iyon sa paraang masakit at nakakasakal. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Pagpasok ko sa banyo, nakita kong nawawala ang aking puting tuwalya. Sa halip, isang luma at kupas na tuwalya ang nakasabit sa aking sabitan. Ang tuwalya ko ay itinapon sa ibabaw ng washing machine, basa at may kakaibang amoy ng shampoo. Si Aling Helen ay nakatayo sa labas ng pinto, nakangiti. Pinalitan ko ang tuwalya mo. Anak, masyadong malaki yung sayo, hindi praktikal. Sanay na ako sa tuwalyang, yan, malambot. Hawak ko ang lumang tuwalya, hindi nagsasalita. May mga bagay na kapag sinabi mo agad, sasabihan kang mababaw. Pero kung mananahimik ka, iisipin nilang madali kang apihin.
Pumasok ako sa trabaho na mabigat ang dibdib. Habang nasa daan, tumawag si Marco. Mahal, huwag ka nang magalit kay mama. Sanay lang sa probinsya na magtipid. Kung ano ang pwedeng gamitin, ginagamit nila. Magkano lang ba ang isang tuwalya? Bibilan kita ng bago mamaya. Mahina kong tinanong. Marco, sa tingin mo ba, ang problema ay tungkol lang sa isang tuwalya? Tumahimik siya ng ilang segundo at bumuntong hininga. Nag-isip ka na naman ng malalim. Wala namang masamang intensyon sina mama. Kung mahal mo ako, pwede bang magpasensya ka na lang muna? Pinatay ko ang tawag. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ang kanyang malambing na boses ay hindi na nagbigay ng init sa akin. Ito ay parang isang malambot na kumot na nakatakip sa isang malalim na hukay. Mukhang komportable, pero isang hakbang mo lang, mahuhulog ka ng walang katapusan. Hindi ko pa alam kung ano ang dapat gawin. Ang alam ko lang, ang bahay na ito ang aking huling hangganan, at kung hahakbang pa sila ng isa pa, hinding-hindi na ako atras. Simula nun, hindi na nakaroon ang kapayapaan sa aking tsondo. Sa simula, sinabi ko sa sarili ko na baka masyado lang akong sensitibo, baka hindi pa sanay ang nga matatanda sa buhay si Yudat, baka tama si Marco, konting pasensya lang at lilipas din ang lahat. Ngunit habang nagpapasensya ako, lalo kong nararamdamang unti-unting niyuyurakan ang aking mga hangganan. Si Aling Helen ay nagsimulang ayusin ang kusina ayon sa kanyang gusto. Ang magarapon kong salamin na para sa kape, saa, at butil ay ginawa niyang lagayan ng bagong, tuyo, at sibuyas. Ang aking ref na dating malinis at naglalaman lang ng gulay, yogurt, at prutas ay napuno ng mga plastik ng hilaw na pagkain na basta na lang itinali. Ang katas niya karne ay tumutulo sa ilalim, at ang malansang amoy ay kumalat sa buong kusina. Sa tuwing magbibigay ako ng suhestiyon, tatawa lang siya na parabang ako ay isang batang walang alam. Kayong mataga si Yudat, masyado kayong masalan. Maswerte ka na nga't may matandang nag-aasikaso ang pakain mo, nagrereklamo ka pa. Mas malala pa si Mang Cesar. Naninigarileo siya sa sala kahit sinabi ko nang may smoke detector kami, at may allergic rhinitis ako. Kapag puno na ang ashtray, basta na lang niyang iwinawasiwas ang abo sa paso ang aking orchid na tinulungan pa akong itanim ang aking ina. 3 taon kong inalagaan ang orchid na iyon, ngunit pagkatapos ngang 1 linggo, nanilaw ang madahon nito dahil sa usok at abo ngang sigarilyo. Yumuko ako para pulutin ang mga itim na abo sa lupa. Ang puso ko ay puno ng galit at hinanakit, ngunit pilit kong pinakalma ang aking sarili. Nang gabing umuwi si Marco, hinila ko siya sa maliit na kwarto. Pakiusap, kausapin mo ang mga magulang mo. Hindi ko sila pinagbabawalang tumira dito pansamantala, pero kailangan nilang igalang ang bahay ko. Tinatanggal niya ang kanyang relo at kumunot ang Maya, heto na naman tayo. Matatanda na sina mama, may mga dati na silang nakasanayan. Hindi mo ba sila kayang intindihin? Ang pag-intindi ay hindi nangangahulugang hahayaan kong pakialaman nila ang lahat ng gamit ko. Bumuntong hininga siya, bumaba ang boses, ang bahay na ito ay magiging tahanan din natin. Huwag mong laging sabihin sa akin, masasaktan sina mama kapag narinig nila yan. Matagal ko siyang tiningnan. Ang lalaking nangakong poprotektahan ako sa lahat ng sakit, ngayon ay ginagamit ang damdamin ng kanyang mamagulang para pilitin akong manahimik. Hindi na ako nakipagtalo dahil alam kong ang pakikipagtalo sa isang taong itinuturing na obligasyon ang aking pagpapasensya ay pagsasayang lang oras at pagpapahirap sa sarili. Ngunit ang pangyayaring tunay na nakpanginig sa akin sa galit ay nangyari noong Biyernes ng hapon. Umuwi ako ng maaga dahil masakit ang ulo ko. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko ang kaluskos ng papel mula sa aking study room. Paglapit ko, nakita ko si Aling Helen na nakatayo sa harap ng aking desk, hawak ang isang luma at naninilaw na sulat. Iyon ang huling sulat na isinulat ng aking ina bago siya mamatay. Lagi kong inilalagay, iyon sa isang nakakandadong drawer kasama ng mahahalagang dokumento. Sa tabi niya, si Mang Cesar ay nagbubuklat ng mga folder ng aking mga papeles, habang si Marco ay nakatayo sa pinto, mukhang hindi mapakali. Natigilan ako ang ilang segundo bago sumugot para agawin ang sulat. Sino ang nagbigay ang karapatan sa inyong buksan ang drawer ko? Nagulat si Aling Helen, ngunit mabilis na bumalik sa pagiging kalmado. Nakita kong nakaipit ang drawer kaya binuksan ko para tingnan kung may kailangang ayusin. At saka, nabasa kong may iniwan palang pera ang mama mo para sa kasal mo. Mabuti naman yan, para hindi na masyadong ma-pressure si Marco sa gastusin. Nanginginig ang aking makamay. At ang gilid ng sulat ay nayupi. Sulat po yan ng nanay ko para sa akin lang. Wala po kayong karapatang basahin yan. Inilapak ni Mang Cesar ang folder at sumimangot.
Bastos ka namang magsalita. Malapit ka nang maging manugang pero may mga tinatago ka pa. Ang pera para sa kasal ay para sa inyong dalawa. Bakit mo itatago para sa sarili mo? Tumingin ako kay Marco, nanginginig ang boses. Nakatayo ka lang diyan habang hinahalungkat ng mamagulang mo ang magamit ko. Lumapit si Marco, akmang hahawakan ang balikat ko. Kakarating ko lang din, kalma ka lang. Nag-usisa lang si mama, wala namang masamang intensyon. Iwinaksi ko ang kanyang kamay. Nag-usisa kaya binasa ang sulat ng patay na? Nag-usisa kaya hinalungkat ang titulo ang lupa at bangbuk ko? Bahagyang nagbago ang mukha ni Marco. Tumingin siya sa kanyang mamagulang at hinila ako palabas sa sala. Huwag kang gumawa ng eksena sa harap ni na mama. Sila ang nakatatanda. Nakakahiya yang pananalita mo. Napatawa ako, ngunit mapait ang aking lalamunan. Paano naman ang kahihiyan ko? Sa sarili kong bahay? Hindi ba ako pwedeng makaroon ng kahit isang pribadong drawer? Nanahimik siya. Ang katahimikan niya ay isang malamig na sagot. Nang gabing iyon, yakap-yakap ko ang sulat ng aking ina habang nakaupo sa balkonahe. Malamig ang ihip ng hangin mula sa dagat, ngunit hindi kasing lamig ng nararamdaman ko. Binuksan ko ang sulat, tinitigan ang humihinang sulat kamay nga aking ina sa dulo. Anak, huwag mong hayaan ang sinuman, sa ngalan ng pag-ibig, na kunin ang karapatan mong maging payapa. Tumulo ang aking luha sa mismong salitang payapa, at kumalat ang tinta. Agad ko itong pinunasan. Natatakot na kahit ang huling alaala na ito ay masira. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng pagtatalo sa sala. Matinis ang boses ni Aling Helen, kailangan mong linawin sa kanya. Nakatira siya sa magandang bahay, mataas ang sahod, tapos tayo ang nag-asikasong ng pakain niya araw-araw, pero laging nakasimangot. Dapat lang na magbigay siya ng pera para sa gastusin buwan-buwan. Mahina ang sagot ni Marco. Ma, hahanap lang akong tiyempo. Anong tiyempo pa? Itong bahay na to, sayo rin naman to mapupunta. Hindi pa nga kasal, ganyan na siyang magbilang. Paano pa kapag kasal na kayo, ituturing pa ba niya tayong pamilya? Nakatayo ako sa likod ng pinto, at ang puso ko ay mabagal na tumitibok. Hindi lang pala sila nakikitira. Pinaplano na nila kung magkano ang makukuha nila sa akin, kung paano gagawin kanila ang tsondo ko. Binuksan ko ang pinto, agad silang natahimik. Tiningnan ako ni Aling Helen, at matapos ang sandaling pagkataranta, umupo siya ng tuwid, na parang may-ari ng bahay na naglalatak ng patakaran. Maya, ngayong gising ka na, sasabihin ko na, simula sa buwang ito, magbibigay ka sa akin ng 20,000 piso, 2 bula-bula pada buwan para sa magagastusin, pamalengke, kuryente, tubig, gas, at ang pagod ko sa pagluluto at paglilinis. Mura na yan. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay si Marco, umiwas siyang tingin. Sa sandaling iyon, ang huling pag-asa sa puso ko ay tuluyang namatay. Naintindihan ko na kung atras pa ako ngayon, bukas, hindi na lang 502,000 ang hihingin nila. Hihingin na nila ang kondo, ang prang iniwan ng aking ina, at ang buong buhay ko. Tumingin ako ng diretso kay Marco, nahihintay na magsalita siya kahit isang salita, ngunit nanatili siyang nakaupo, makakrus ang makamay, nakatingin sa sahig na para bang walang kinalaman sa nangyayari, at 20,000 isang buwan. Hindi ito isang halaga na ikalulugi ko, ngunit ito ang huling sampal sa aking dignidad. Nakatira sila sa bahay ko, ginagamit ang magamit ko, pinakialaman ang alaala ng ina ko, at ngayon, pinagbabayad pa ako para manirahan sa sarili kong tsondo. Dahan-dahan akong nagtanong, Tita, para maging malinaw, kanino ko po ibabayad ang 20,000? Natigilan si Aling Helen, pagkatapos ay agad na tumaas ang boses. Sa akin, kanino pa ba? Ako ang namamalengke, nagluluto, naglilinis, at nag-aalaga sa buong bahay. Umuwi ka galing trabaho na may pagkain na, hindi ba napakaginhawa nun para sa iyo? Sinulyapan ko ang maruming kusina, ang lababong puno ng nga hindi pa nahuhugasang plato mula kagabi, at ang nalantang orchid ng aking ina dahil sa abo ng sigarilyo. Mahina akong napatawa. Kung ganun po, sino ang magbabayad ng kuryente, tubig, kondo duwes, parking fee, internet, at mga pagpapayo sa bahay na ito? Hinampas ni Mang Cesar ang lamesa. Babay ka pro napakakuripot mo. Sinong mag-aasawa sayo niyan? Itong bahay na to, sa madaling salita, bahay na rin ni Marco. Anong masama kung tumira, ang mamagulang niya dito? Humarap ako sa kanya. Hindi pa po kami kasal, hindi pa rehistrado, at wala pong pangalan ni Marco sa titulong bahay. Paano po ninyo nasabing bahay na niya ito? Agad na nanigas ang hangin sa sala. Tinitigan ako ni Aling Helen, wala na ang nakukunwaring kabaitan. Ibinaba niya ang tasaang tasaa,
Mas mahina ang boses pero mas matalas pa sa kutsilyo. Maya, magtapatan tayo. Maganda na may sariling bahay ang isang babae, pero kapag kasal na, dapat matuto kang mag-ambag sa pamilya ng asawa mo. Ang prang iniwan ng nanay mo, sa tingin ko, dapat gamitin bilang dote. Itong kondo, pagkatapos ng kasal, titirhan ninyong dalawa, kaya magiging common property yan. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na makasarili ka. Kinuyom ko ang aking makamay. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naintindihan ko kung bakit may mga taong hindi kailangang agawin ang isang bagay mula sa'yo pero pakiramdam mo ay ninanakawan ka. Ginagamit nila ang moralidad, ang pamilya, ang kasal para baluktutin ang lahat ng hangganan. At ang pinakamasaklap, si Marco, ang taong dapat sanang nakakaintindi sa akin, ay nakaupo lang na parabang hinihintay niya akong isuko ang lahat. Marco, ganyan din ba ang tingin mo? Tumingin siya, umiwas ang mata. Maya, para lang naman sa ikabubuti natin to. Huwag mo nang palakihin ang issue. Ang 820,000 ay, hindi naman malaking halaga kumpara sa kinikita mo. Magbigay ka na lang para maging payapa ang lahat. Sa sandaling iyon, may nabasak sa look ko, hindi maingay, hindi masakit tulad ng inaasahan ko, kundi malamig. Sobrang lamig na bigla akong naging kalmado. Tiningnan ko ang 3 tao sa harap ko. Kung paano sila naghihintay na yumuko ako. At dahan-dahan akong tumango. Sige po. Antay 20,000 kada buwan, tama po ba? Natigilan si Aling Helen, pagkatapos ay nanlaki ang mga mata sa tuwa. Talaga, pumapayag ka. Ngumiti ako. Opo, kung iyan po ang patakaran sa bahay ninyo, tatandaan ko. Nakahinga ng maluwag si Marco, na parabang nakaiwas sa isang malaking away. Tumayo siya at akmang hahawakan ang kamay ko, pero umatras ako, may lakat ako, hindi ako dito maghapunan. Agad na naging matamis ang boses ni Aling Helen. Sige, anak, pero simula sa buwang ito, ay transfer mo na sa unang araw buwan, ha? Hindi ako sumagot, pumasok lang ako sa kwarto para kunin ang aking bag. Pagdaan ko sa study room, huminto ako sandali, tiningnan ang sirang kandado ang drawer. Nasa bag ko ang sulat ng aking ina, pero ang pakiramdam ng pagiging bastos ay sariwa pa rin, parang sugat. Lumabas ako ng bahay, dahan-dahang isinara ang pinto. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Aling Helen. Sabi ko na sayo, malambot ang puso ng batang yan. Kausapin mo lang ng kaunti. Susunod agad. Nakatayo ako sa labas ng hallway. Ang mga daliri ko ay mahigpit na nakakapit sa strap ng aking bag. Malambot ang puso. Hindi na ako magiging malambot ang puso. Hinahayaan ko lang silang maniwala na ako pa rin ang mamong biktima, para hindi sila maging handa kapag sinimulan ko nang bawiin ang lahat ng sa akin. Hindi ako nakipakita sa kaibigan. Sumakay ako NG taxi diretso sa opisina NG isang abogado sa may Ayala Center. Ang hinanap ko ay si Ate Liza, matalik na kaibigan nga aking ina noong nabubuhay pa, at siya rin ang tumulong sa pag-ayos ng huling habilin at mga papeles ng tsondo. Nang ilatak ko ang sulat, ang kopyang titulo, at ikwento ang lahat, tinanggal ni Ate Liza ang kanyang salamin at nanahimik ng matagal. Maya, gusto mo pa bang ituloy ang kasal na ito? Tumingin ako sa aking makamay. Kung 1 linggo lang ang nakalipas at tinanong ako nito, baka umiyak ako. Pero ngayon, isang malamig na kawalan na lang ang nararamdaman ko. Hindi po ako sigurado kung gusto ko pang pakasalan siya, pero sigurado po ako sa isang bagay. Hinding-hindi ko hahayaang kunin ng kahit sino ang bahay ng nanay ko. Tumango si Ate Liza at hinila ang folder. Kung ganun, 3 bagay ang kailangan mong gawin agad. Una, kumpirmahin ang lahat ng dokumento ng pagmamay-ari mo sa kondo. Pangalawa, gumawang report tungkol sa kanilang pagtira ng walang pahintulot at paglabag sa iyong pribadong ari-arian. Pangatlo, simula ngayon, ay save mo lahat ng text messages. Ay record ang lahat ng pag-usap. Huwag ka nang makipagtalo ng harapan, kailangan mo nga ebidensya. Nakinig ako sa bawat salita, pakiramdam ko'y may nag-abot sa akin ng ilaw sa isang madilim na silid. Bago ako umalis, pinigilan ako ni Ate Liza. Bago pumanaw ang mama mo, nagbilin siya sa akin. Kung sakaling maapi ka dahil sa pag-ibig, kailangan kitang gisingin. Maya, gising ka na ba? Tumingin ako. Nangingilit ang luha pero malinaw ang boses. Gising na po ako. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi agad. Dumaan ako sa isang hardware store at bumili ng 2 bagong set ng seradura, isang maliit na CCTV camera para sa labas ng pinto, at isang external hard drive para paglagyan ng data. Hawak ang resibo, alam kong mula sa sandaling ito,
Hindi na ako ang babaeng naghihintay sa kanyang nobyo para ipagtanggol siya. Ipagtatanggol ko ang aking sarili. At bukas, ang dulang pamilya ni Martz ay tunay nang magtatapos. Umuwi ako ng bahay ng halos alas 10 ng gabi. Pagbukas ko ang pinto, ang tawanan sa sala ay sumalubong sa akin. Sa lamesita, naglatak si Mang Cesar ng baraha. 3 hindi kilalang lalaki ang nakapalibot, at ang usok ng sigarilyo ay makapal sa hangin. Si Aling Helen ay nasa balkonahe, may kausap sa telepono, malakas ang boses na parabang sinasadyang iparinig sa buong palapak. Oh, toto ang sinasabi ko. Napakalaki ang tsondo. Itong si Maya, mukha lang mahirap kausapin pero madali lang pala. Sinabi ko ngayong araw na magbigay siya ng alay pa 20,000 kada buwan, tumango agad. Pagkatapos ang kasal, balak kong sabihin kay Marco na dito na lang kami tumira. Ano namang ikahihiya dun? Nakatayo ako sa pinto, mahigpit na hawak ang susi sa aking bulsa. Bawat salitang madali lang pala ay tumusok sa aking tainga na parang tinik. Kung dati, susugot ako para makipag-away. Pero ngayon, tahimik ko lang binuksan ang voice recorder sa aking telepono, inilapak ang aking bag, at dumiretso sa maliit na kwarto. Si Marco ay nakahiga sa kutson, nanunot sa kanyang telepono. Nang makita niya ako, umupo siya. Saan ka galing at ngayon ka lang umuwi? Tiningnan ko siya nang may kahinahunan na kahit ako ay nagulat. Nakipagkita sa kaibigan. Kumunot ang kanyang no. Huwag ka nang magalit sa nangyari kaninang umaga. Medyo prangka lang si mama, pero para rin naman sa atin yun. At saka, yung eka 20,000, isipin mo na lang tulong mo sa pamilya, para mas mahalin ka rin nila. Binuksan ko ang aking bag para kumuha ng pantulok, hindi siya tinitingnan. Pagod ako. Maaga pa ako bukas. Tumayo siya, nagsisimula, ng Mayrita. Maya, bakit ba lagi kang ganyan kalamik? Naipit ako sa pagitan mo at namga magulang ko. Hindi mo ba ako mahal? Natigilan ako sa tanong na iyon. Mahal kita. Minahal kita ng sobra-sobra na ibinigay ko sa'yo ang susing bahay ko, ang tiwala ko, at ang pangarap kong maging asawa mo. Pero ang natanggap ko ay isang bahay na sinakop, isang drawer na sinira, isang sulat ng ina kong binasa, at isang lalaking paulit-ulit na nagtatanong kung mahal ko ba siya. Humarap ako at tiningnan siya sa mata. Marco, ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang hahayaan mong yapakan kang buong pamilya niya. Natigilan siya. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Dinala ko ang aking madamit sa banyo. Malamig na tubig ang dumaloy sa aking mabalikat. Matagal akong nakatayo sa ilalim niyang shower, hinahayaang kumalma ang galit sa aking dibdib hanggang sa maging isang matigas na bato. Alam kong simula ngayon, ang bawat kilos ko ay dapat kalkulado, hindi padalos-dalos, at hinding-hindi ko dapat ipakitang mayroon akong inihahanda. Kinaumagahan, nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Tulog pa ang lahat. Ang sala ay magulo na parang pinagdausan ng digmaan. Mga upos ng sigarilyo, sa ilalim ng mesa, mga platong mamantika sa lababo, at ang maruruming sapatos ni Mang Cesar ay nakapatong sa alpombra, na binili ng aking ina noong bago ang tsondo ko. Tahimik kong kinuhanan ang litrato ang bawat sulok, bawat gamit na wala sa lugar, bawat marka ang sunok sa sofa, at inilagay sa isang folder na pinangalan ng ebidensya. Pagkatapos, dinala ko ang titulo, ang aking ma-ID, ang deed of sale, at lumabas ng pinto. Ang una kong pinuntahan ay isang notaryo publiko, malinaw ang bilin ni Ate Liza. Bago ako gumawa ang kahit ano, dapat mayroon akong notarized na dokumento na nagpapatunay na ang tsondo ay aking solong pag-aari bago pa man ang kasal, at walang kinalaman si Marco o ang kanyang pamilya dito. Tiningnan ng staff ang aking mga papeles at nagtanong, magpapakasal po kayo ma'am? Tumango ako, opo. Pero gusto kong linawin muna ang aking mga personal na ari-arian bago magrehistro ene kasal. Tiningnan niya ako sandali, marahil ay marami na siyang nakitang katulad kong kaso, at sinabing, tama po ang ginagawa ninyo. Kung mas malinaw ang papeles, mas kaunti ang gulo sa huli. Ang mga salitang iyon ay bahagyang kumurot sa aking puso. Ang akala kong isang malamig na kalkulasyon ay ang tanging paraan pala para protektahan ang sarili kapag ang pag-ibig ay hindi nadalisay. Mula sa notaryo, dumiretso ako sa admin office ng condominium para i-update ang listahan ng mga residenteng pinapayagang pumasok sa aking unit. Si Miss May, ang building administrator, ay tumingin sa aking mga papeles at nagtanong, may mga kamag-anak po ba kayong kasama sa unit ninyo ngayon? Sumagot ako, hindi po sila legal na kamag-anak. Mga magulang po ang nobyo ko na basta na lang tumira habang nasa business trip ako. Simula po ngayon, kung may mag-apply ng bagong access card o may magpadala ng gamit sa unit ko, pakisabihan po muna ako.
Nagulat si Miss Mai pero tumango. Sige po ma'am, kayo po ang nagisang may-ari. Lalagyan namin ng note ang records ninyo. Kung may gulo, tawagan niyo lang po ang security o ang barangay. Nakpasalamat ako at umalis. Habang naglalakad, nakatanggap ako ang text mula kay Aling Helen. Umuwi ka para mananghalian mamaya. Nagluto ako ang sinigang na isda. Sa unang arongguan, i-transfer mo na ang ulay pa 20,000 ha. Mamamalengke pa ako. Tiningnan ko ang text message at bahagyang ngumiti. Iniisip pa rin niya na sunod-sunuran ako. Kung ganun, hayaan natin siyang isipin yan ng kaunti pa. Maikli kong sinagot, opo, tita. Tandaan ko po. Ngunit pagkatapos nun, kinunan ko ito ngan, screenshot at inilagay sa folder ngan ebidensya. Nang hapon, dumaan ako sa electric company at sa water district para kumpirmahin ang makontrata. Parehong nakapangalan sa akin. Nagtanong ako tungkol sa proseso ang pansamantalang pagputol en serbisyo kung sakaling kailanganing magrenovat ang unit. Binigyan ako ngang form at sinabing kailangan lang ng pirma ngang may-ari at valid ID. Hawak ko ang form, at biglang kumalma ang aking puso. Gusto nilang gawin akong dayuhan sa sarili kong bahay. Kung ganun, ipapaintindi ko sa kanila. Ang bahay na ito mula sa susi, kuryente, tubig, papeles, hanggang sa karapatang magdesisyon lahat ay sa akin. At kapag ang isang tao ay naitulak na sa kanyang hangganan, ang kanyang katahimikan ay hindi na pagpapasensya. Ito na ang simula ng bagyo. Nang gabing iyon, mas huli akong umuwi. Bago buksan ang pinto, tumayo ako sandali sa hallway, huminga ng malalim para pakalmahin ang lahat ng emosyon sa aking dibdib. Alam kong kapag nagpakita ako ng kahit kaunting pagbabago, amuyin agad ito ni Aling Helen. Ang nga taong tulad niya ay hindi matalino sa paraang akademiko, pero napakatalas ng kanilang pakiramdam sa kahinaan at paglaban ng iba. Pagbukas ang pinto, nakita ko silang lahat na kumakain. May sinigang, adobo, at gulay sa mesa, pero ang malansang amoy ng isda ay nangingibabaw. Tiningnan ako ni Aling Helen, ang boses ay sobrang tamis at peka. Nandiyan ka na pala, anak. Tira ka namin ng pagkain. Kumain ka na. Tapos mamaya, ibibigay ko ang account number ko. Sa unang araw ng buwan, tandaan mong i-transfer ang 20,000 ha. Inilapa ko ang aking bag at tinanggal ang sapatos. Mahina ang sagot. Opo, tandaan ko po. Si Mang Cesar, habang ngumunguya, ay tumingala na may pagyayabang sa mukha. Ganyan dapat. Ang isang babaeng malapit ng maging asawa ay dapat marunong makisama. Ang pagmamahal ng biyenan ay nakasalalay sa ugali mo. Tiningnan ako ni Marco na may kasiyahan dahil hindi ako nakipag-away. Hinila niya ang isang upuan sa tabi niya. Malambing ang boses. Umupo ka na, mahal. Si mama ang nagluto niyan buong hapon. Umupo ako pero hindi agad kumain. Tiningnan ko sila isa-isa. Akala nila, sumuko na ako. Akala nila, sa ngalan ng pamilya, yuyuko na ako. Bigla, naramdaman kong kalmado ako sa paraang nakakatakot. Kapag ang isang tao ay lubusan ng nawalan ng pag-asa, ang mga masasakit na salita ay hindi na nakakasugat sa puso, kundi nagpapalinaw lang ng isip. Pagkatapos kumain, tumayo ako para hugasan ang aking plato. Agad akong tinawag ni Aling Helen. Hayaan mo na yan, ako na ang mahuhugas. Pero tandaan mo, hindi ako katulong dito. Ang pera para sa gastusin ay isang malinaw na usapan, hindi dahil sakim ako. Humarap ako sa kanya. Naintindihan ko po na dapat malinaw ang usapan sa pera. Nang marinig niya iyon, lalo siyang napanatak. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinikta ang kanyang bank account number na para bang ito ay isang bagay na karapat-dapat. Binuksan ko ang notice app sa aking telepono at isinulat ang bawat numero. Tumayo si Marco sa tabi ko, ngumiti. Kita mo na, kapag maayos ang usapan, simple lang ang lahat. Tiningnan ko siya, ngumiti. Oh, simple nga talaga. Nang gabing iyon, hinintay kong matulog ang lahat bago ako lumabas sa sala. Ang ilaw mula sa aking telepono ay nagliwanag sa mga dumi sa sofa, sa mga maliliit na sunok sa alpombra, sa mga basong nakalat sa tabi nga ashtray. Tahimik ko itong kinuhanan muling ang litrato. Pagkatapos, pumasok ako sa kusina, binuksan ang bawat kabinet, at kinuhanan ang magamit na wala sa ayos. Ang set ng pinggan ng aking ina ay may biyak na sa isang sulok, ang latangang saan na bigay niya ay nahaluan ng tuyo. Sa bawat pek-click ng kamera, may isa na namang bitak na lumalaganap sa aking puso, pero hindi ako umiyak. Ang luha ay isang luho sa sandaling ito, mas kailangan kong ebidensya kaysa awa. Kinaumagahan, umalis akong bahay ng alas 6. Ang una kong pinuntahan ay ang electric company. Muling nagtanong ang staff,
Sigurado po ba kayo na gusto ninyong ipatigil pansamantala ang serbisyo para sa renovation ng inyong unit? Inilapak ko ang aking ID, ang titulo ang tsondo, at ang pirmadong form. Opo, ang tsondo ay nakapangalan sa akin, at kailangan kong ipatigil ang serbisyo ngilang araw para ma-check ang electrical system. Tinatakan ngeng staff ang aking papeles. Ang tunoh neng selyo ay tuyo, ngunit para sa akin, ito ang unang tunoh neng kalayaan. Pagkatapos, pumunta ako sa water district at tumawag sa building admin para isara ang main valve ayon sa request ng may-ari. Lahat ng proseso ay legal. Walang nagtanong ng marami dahil sa papel, ako ang nag-isang may karapatang magdesisyon. Bandang tanghali, tumawag si Marco. Nasaan ka? Tanong ni mama kung uwi ka para mananghalian. Nakatayo ako sa labas ng water district. Pinapanood ang mga sasakyan. Busy ako sa meeting. Gabi na ako uwi. Nanahimik siya ang ilang segundo at nagsalita. Pinaalala ni mama yung tungkol sa pera. Huwag mong kalimutan, ha? Matanda na siya, madaldal, pero nag-alala lang yan sa pamilya. Tiningnan ko ang confirmation slip ng pagpapaputol ng serbisyo. At mahinang sumagot, hindi ko makakalimutan. Pagkababa ang telepono, nag-text ako kay ate. Liza, nagawa ko na po ang unang hakbang. Wala pang isang minuto, nag-reply siya. Mula ngayon, huwag kang makikipag-usap ng mag-isa. Lahat ng pag-usap, dapat may recording. Kung maging agresibo sila, tumawag ka agad ng security o pulis. Matagal kong binasa ang text. Isang bahagi sa akin ang nasasaktan dahil kailangan kong paghandaan ang pakikipag-away sa mga taong akala ko'y magiging pamilya ko. Pero isang bahagi rin ang nagpapasalamat dahil nagising ako bago pa man pumirma sa marriage certificate. Kung nakataon, kung ang tsondo na ito ay naging ari-arian ng mag-asawa, hindi ko alam kung ilang taon pa ang aabutin bago ako makalaya. Nang gabing iyon, nang makarating ako sa aking palapag, mas madilim kaysa dati ang hallway. Paglabas ko ng elevator, narinig ko ang sigaw ni Aling Helen mula sa loob. Marco, bakit biglang nawalan ng kuryente? Pati tubig, walang tumutulo. Tawagan mo ang admin ngayon din. Tumayo ako sa harap ng pinto at binuksan ang voice recorder sa aking telepono. Sa loop, sumigaw si Mang Cesar. Anong klaseng bahay to? Sabay nawala ang kuryente at tubig, baka hindi nakbayat yang si Maya. Tumawag sa akin si Marco. Nag-vibrate ang telepono sa aking kamay. Tiningnan ko ang screen ng isang segundo bago sumagot. Nakauwi ka na, nawalan ng kuryente at tubig dito sa bahay. Isinuksok ko ang susi sa seradura, kalmado ang boses. Nasa pinto na ako. Bumukas ang pinto. Sabay-sabay silang lumingon sa akin. Sa liwanag na nakmumula sa kanilang matelepono, ang mukha ni Aling Helen ay puno ng pakalito at galit. Pumasok ako, isinara ang pinto sa likod ko, at dahan-dahang inilapak ang aking bag. Baka may problema sa system. Itatanong ko bukas. Tinitigan ako ni Aling Helen. Hindi kaya ikaw ang may gawa nito? Tiningnan ko siya, at bahagyang ngumiti. Ano naman po ang magagawa ko? Tita, bahay ko po ito. Lahat dito ay nakapangalan sa akin. Kung may problema, siyempre, ang may-ari ang mag-ayos. Ang nasalitang may-ari ay tila isang malakas na sampal. Sabay-sabay nagbago ang kanilang mamuha, at alam ko, ang dulang ng aking pagkukunwari ay tapos na. Ang sala ay nababalot sa malamig at asul na liwanag mula sa tatlong cellphone. Si Aling Helen ay nakatayo sa tabi ng mesa, isang kamay sa bewang at isang kamay na may pamaypay dahil walang kuryente. Ang kanyang mukha ay pinahalong inis at pagdududa. Si Mang Cesar naman ay sobrang inis na sinipa ang paa ng mesa, na nag-ingay sa mga plato. Lumapit sa akin si Marco, pilit na pinapakalma ang boses, ngunit halata na ang kaba sa kanyang mamata. Maya, sabihin mo ang totoo. Ikaw ba ang may gawa ng pakawalang kuryente at tubig? Isinabit ko ang aking coat na parabang walang nangyari. Sinabi ko na, itatanong ko bukas. Kondo ko ito, kaya kung may problema sa system, ako ang magayos. Agad na sumigaw si Mang Cesar, huwag mong laging ipamuha sa amin na tsondo mo ito. Malapit na kayong ikasal pero lagi na lang sa akin ang bukang bibig mo. May mingga na katatanda dito, bastos ang hinagawa mo. Humarap ako sa kanya. Kalmado pa rin ang boses. Ang pagiging pastos ay para sa sarili nating mga magulang. Pero para sa mga taong basta na lang pumasok sa bahay ko, nahalungkat ng gamit ko, at nagtakdang bayarin para sa akin sa sarili kong bahay, sa tingin ko ang mas tamang salita ay paglampas sa hangganan. Nanlaki ang mata ni Aling Helen. Sino ang nagsasabing basta na lang pumasok? Asawa mo si Marco, kaya kung pinayagan niya ang mamagulang niya, ano ang mali doon? Tumingin ako kay Marco.
Narinig mo yun? Sabing nanay mo, may karapatan kang magpapasok ng ibang tao sa bahay ko. Ganyan din ba ang tingin mo? Kinagat ni Marco ang kanyang labi bago sumagot. Ang sa akin lang, magiging mag-asawa na tayo. Huwag mo nang palakihin ang issue. Mahina akong napatawa. Sa madilim na silid, ang tawa ko ay umalingaw-ngaw. Pinalalaki ko ba ang issue? O kayo ang umabuso sa katahimikan ko at itinuring itong pahintulot? Walang sumagot. Nagbulong-bulong si Aling Helen at pumasok sa kusina para maghanap ng kandila. Inis na umupo si Mang Cesar, nagpapaypay habang nagrereklamo na high-end kondo pero palpak ang utilities. Hindi na ako nakipagtalo. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Miss Mai sa admin. Kung may magtanong tungkol sa kuryente at tubig ng Unit 502, pakisabi na lang po na direktang makipag-ugnayan sa may-ari, na ako. Agad na sumagot si MS. May, naintindihan ko, naitala ng security. Nang gabing iyon, halos walang nakatulog. Walang kuryente, kaya mainit at nakakasakal ang pakiramdam. Walang tubig, kaya ang mga plato ay nakatambak at nagsimula ng bumaho ang banyo. Noong una, tinitiis pa ni Aling Helen, pero hating gabi na ay sumisigaw na siya dahil walang tubig na panghugas ng muha. Si Marco ay palakat-lakat sa sala, tumatawag sa iba't ibang numero, pero walang makatulong dahil hindi siya ang may-ari ng kontrata. Ako ay nasa malit na kwarto, nakalok ang pinto, bukas pa rin ang voice recorder. Sa unang pagkakataon sa maraming araw, nakatulog akong ilang oras, hindi dahil payapa, kundi dahil alam kong nagsisimula na silang maramdaman ang kawalan ng kapangyarihan sa bahay na ito. Kinaumagahan, gumising ako ang alas 6. Sa sala, ang tatlo ay nakahandusay. Si Mang Cesar ay natutulog sa sofa, gusot ang damit. Si Aling Helen ay nakasandal sa upuan, magulo ang buhok. Si Marco ay nasa upombra, may tsingang gilaling meging amata. Dumaan ako sa kanila, nagilamos gamit ang mineral water na inihanda ko, nagbihis, at hinila ang aking maliit na maleta palabas. Nagulat si Marco. Saan ka pupunta? Sa trabaho. Gabi na ako uwi. Narinig ni Aling Helen ang boses ko at bumangon. Kung alis ka, sino ang magayos ng kuryente at tubig? Hindi mo ba nakikita kung gaano kami nahirapan buong gabi? Humarap ako sa kanya. Nakikita ko po, pero itong bahay, nakapangalan sa akin. Lahat ng proseso ay ako ang dapat gumawa. Kung naiinip po kayo, pwede kayong umuwi muna sa probinsya. Ipapabalita ko na lang kapag ayos na. Namula ang mukha ni Aling Helen. Pinapalayas mo kami. Sinabi ko ng malinaw ang bawat salita. Hindi ko pa po ginagamit ang salitang iyan. Pero kung ganyan po ang pagkakaintindi ninyo, hindi rin po mali. Tumayo si Mang Cesar at dinuro ako. Huwag mong isipin na porket may bahay ka, ang galing mo na. Isang babaeng bastos sa pamilya ng mapapangasawa. Sinong magpapakasal sa'yo? Tiningnan ko siya, wala nang takot. Kung ang kapalit ng pagkakaroon ng asawa ay ang bahay ng nanay ko at ang aking kapayapaan, kung ganun, hindi ko na kailangan. Lumapit si Marco at hinawakan ang braso ko. Ang boses ay nagahalong galit at pakiusap. Maya, pwede bang tama na? Pinapahiya mo sina mama. Paano tayo magsasama pagkatapos nito? Hinila ko ang aking kamay. Marco, iniisip mo pa rin ba na magpapakasal pa tayo? Natigilan siya. Natahimik din si Aling Helen. Ang mga salitang iyon ay parang isang gupit na pumutol sa huling hibla ng aming pagkukunwari. Binuksan ko ang pinto. 2 locksmith na ang naghihintay sa hallway, ayon sa aming usapan. Kasama nila si Miss Mai at isang security guard. Tumingin ako sa 3 tao sa loob ng bahay, kalmado ang boses. Ngayon, papalitan ko ang seradura bilang karapatan ko bilang may-ari. Mayroon kayong 30 minuto para likpitin ang inyong mga gamit. Kung hindi kayo sang-ayon, bababa tayo sa admin office para kausapin ang barangay o pulis. Namutla si Aling Helen. Maklalakas loob kang tumawak na pulis? Tinitigan ko siya sa mata. Oh, dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako makikipag-usap gamit ang emosyon. Nakatayo ang 30 ang 2 locksmith sa labas ng pinto, habang si Miss Mai at ang guard ay nanatili sa sapat na distansya. Sa loob ng bahay, tiningnan ako ng pamilya ni Marco na parang isang estranghero. Si Aling Helen ang unang nagsalita. Sumugot siya sa pinto, dinuro ako, at sumigaw, anong klaseng babay ka? Ang mamagiging biyenan mo, ilang araw pa lang dito, tatawagan mo ng locksmith para palayasin, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka nga tao? Binuksan ko ang voice recorder sa aking telepono at sumagot, mali po kayo, tita. Una, hindi pa po kami kasal ni Marco, kaya hindi pa po kayo ang biyenan ko. Pangalawa, itong kondo ay sarili kong pag-ari. Pangatlo,
Ilang beses ko pong nakiusap na igalang ninyo ang espasyo ko, pero hindi ninyo ginawa. Lumapit si Mang Cesar, galit. Huwag mong gamitin yang mga papeles mo para takutin kami. 2 taon nang nobiya ka ang anak namin. Kaya anong mali kung dalhin niya ang mamagulang niya dito? Baka isipin pang mga tao, inaagaw namin ang bahay mo. Tiningnan ko siya, kayo na po ang nagsabi. Kung walang pahintulot ng may-ari pero pumasok pa rin, gumamit ng gamit, naghalungkat ng aparador, at humingi ng bayad. Ano po ang tawag doon ng matao sa labas? Sumingit si Marco. Maya, huwag ka nang magsalita ng masakit. Hindi naman sinasadya ni na mama. Akala lang nila, pamilya na tayo. Humarap ako sa kanya, at ang sakit ay napalitan ng lamig. Marco, mula nang pumasok ang mamagulang mo dito, kahit minsan ba, pumanik ka sa akin. Nung hinalungkat ng nanay mo ang sulat ng nanay ko, sabi mo huwag kong palakihin. Nung sinira ng tatay mo ang gamit ko, sabi mo intindihin ko. Nung humingi ang nanay mo ang 20,000, sabi mo magbigay na lang ako. Yan ba ang tinatawag mong pag-ibig? Namutla siya, hindi makasagot. Biglang umiyak ng malakas si Aling Helen. Kawawa naman ako, nakpalaki ako ngang anak, akala ko magkakaroon ng mabuting manugang, pero isang babaeng kuripot pala ang napunta sa amin. Ang laki-laki ngang bahay niya, pero ayaw kaming patirahin. Baka ituring niya kaming pulubi kapag kasal na sila. Hindi na ako natinag. Kinuha ko ang folder mula sa aking bag. Ito ang kopya ng titulo ng Chondo. Ito ang papeles na nagpapatunay na ito ay aking sariling ari-arian bago ang kasal. Ito ang mga litrato ng gamit kong sinira, any drawer kong binuksan, at any sulat kong binasa. Ito ang text message na humihingi kayo ng 20,000. Kung gusto ninyong pag-usapan ito sa harap ng pulis, handa po ako. Lumapit si Miss May. Paumanhin po, sir, ma'am. Ang admin po ay sumusunod lang sa records. Ang Unit 502 po ay nakapangalan kay Miss Maya Santos. Kung hilingin po ang may-ari na palitan ang seradura at limitahan ang nabisita, kailangan po naming sundin. Sumigaw si Aling Helen. Sino ka para makialam sa usapan ng pamilya namin? Agad na sumingit ang guard. Ma'am, pakihinaan po ang boses. Kung gagawa po kayong gulo, mapipilitan po kaming tumawag ng pulis. Natigilan si Aling Helen. Hinila siya ni Mang Cesar papasok. Mag-impake ka na. Huwag kang tumayo diyan at maging palabas. Habang nag-impake, walang tigil sa pagmumura si Aling Helen. Ang mabag ng damit, mga pagkain, at mga lumang kumot, ay isa-isang hinila palabas. Nakatayo ako sa tabi ng pinto, pinapanot silang likpitin ang bawat bagay na sumakop sa aking tahanan. Hindi nag-impake si Marco. Tumayo siya sa harap ko, namumula ang nga mata. Maya, gusto mo ba talagang magtapos tayo ng ganito? Tiningnan ko siya. Hindi ako ang may gusto nito. Ikaw ang pumili ng katahimikan ng paulit-ulit. Lumapit siya. Kakausapin ko ulit sina mama. Ayusin ko to. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Umiling ako. Ang pagkakataon ay hindi nawawala dahil sa isang pagkakamali. Nawawala ito dahil nasaktan ako ng paulit-ulit pero nagpanggap kang hindi mo nakikita. Pagkatapos ng 30 minuto, hinila na nila ang kanilang manggagamit palabas. Sinimulan ng locksmith na tanggalin ang lumang seradura. Ang tunog ng metal ay malamig at tuyo. Si Aling Helen ay nakatayo sa tabi ng elevator, puno ng galit ang mga mata. Maya, akala mo tapos na to. Magsisisi ka. Hindi ako sumagot. Ikinabit ang bagong seradura. Iniabot sa akin ng locksmith ang mangga bagong susi. Mahigpit ko itong hinawakan. Pero nang magsara ang pinto and elevator sa likod nilang tatlo, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Ang Chondo mo ay ginamit bilang kolateral para sa isang 10 milyong pautang. Huwag mong isipin na maililitas mo ang bahay mo sa pagpapalit lang ng seradura. Natigilan ako sa gitna ng hallway, at nanlamig ang aking kamay na may hawak na susi.